So, I have still 20 minutes. Okay, sa pagkatuto. At salamat sa Panginoon dahil Like, share, subscribe. Yung po ang pinupost sa totoo po yun, no, na marami kong true Christians. Totoo. Yung true Christians ay nasa struggle po yan. Amen? Nagsisikap po talaga. Nagsisikap ilaban, iligtas yung buhay. Amen? Ika nga po kagabi na ginawa, no, na sa ating pong our daily goal, yung ang goal po ng ating mga buhay, mga kapatid, tandaan po natin, meron po tayong araw-araw na goal. Ibig sabihin, ibig sabihin ng goal sa Tagalog ay ninanais. Tama ba yun? Ninanais. Araw-araw po yan, ninanais po natin. No? Bilang mga true Christians, ninanais po natin is to build a stronger relationship with God. Amen? Dapat ating pong naisin, pangarapin, mithiin, amen, bigyang kahalagahan, na every day in our lives ay dapat meron po tayong malakas, strong. Kasi pag strong ka, kahit anong laban kaya mo. Kagabi nga po, nabanggit ko po na life is for the strong ones. Ang buhay daw po ay para sa mga mananakas. Kasi bakit? Meron tayong kaaway, amen? Hindi po lingid sa ating kaalaman na meron tayong kaaway. Kaya, kung meron po tayong kaaway, malakas din siya. Amen? Kaya you have to be stronger compared to your enemies. Amen po ba? Enemies, kasi marami pulong-pulutong. Amen? Tagapamahala. Pulong-pulutong po ang ating kaaway. So, we have to be stronger than our enemies. And life is for the strong. Bakit? Bakit po natin nasabi, life is for the strong. Kung meron pang kaaway, na example, po kagabi yung leon. Kasi Satanas, 1 Peter 5:8, di ba? He is a roaring lion seeking to devour. He is like a lion. Seeking siya, naghahanap siya ng masisila. Kasi Satanas nagpupunta sa church para meron siyang masisila. In fact, ang mga nakatayo sa pulpito, mga naglilingkod sa Diyos, mga worship and dancing ministers, yan ang kanyang gustong-gustong ibagsak. Kaya, nanonotice nyo, pinagbuhol-buhol tayo ni Satanas. Pinagulo-gulo-gulo ni Satanas. Kami noon, pinagulo-gulo kami ni Satanas. Kasi gusto niya ibagsak ang bulangan. Pero, salamat sa Diyos at mayroong mga nanatiling malakas, stronger than the enemies. Ganyan si Satanas eh. Kanyang guguluhin, pagbulbulin ang mga leaders, ang mga worship team, mga dancing ministers, kung ano-anong bandalaya ang kanyang i-atake, parang kanyang madali. At hindi ka na makapaglingkod. Pagkatapos noon, nung ginawa niya, kukundinahin ka na. Hello? Amen? Alam niyo, hindi naman kayo yun eh. Hindi tayo yun eh. Hello? Kung meron man dito sa church, na nadala ng kanyang kahinaan, no? Nakatayo na dito sa pulpito, nagagamit na po ng Panginoon sa worship team. Kung kayo'y pinagbuhol ni Satanas, hindi ko nakita kayo yun. Hindi ko kayo nakikita na kayo yun. Hello? Amen. Ang nakikita ko palagi in the spirit ay si Satanas. Amen. Hindi kayo yun. Kaya, dahil hindi kayo yun, nadali lang kayo ni Satanas.
syempre, nagpanalig din tayo kay Satanas. Ang ating gagawin, humingi ng tawad sa Diyos. Humingi ng tawad doon sa nagawan mo ng mali. Dahil hindi ka naman yun, hindi ikaw yun. Hello? Uulitin ko, hindi ikaw yun. Si Satanas yung biniktima ka niya. Dahil din nagiging careless ka, at nakita ka niya na nagiging careless ka, talagang nadadali ka niya. Pero tama na hindi ikaw yun. Talagitin mo katabi mo, hindi ikaw yun. Hello? Si Satanas yun. Ginamit lang niya ang kahinaan mo. Amen? Amen. Kalabitin mo yung katabi, hindi ikaw yun. Sabihin mo sa araw na ito, pinatawad na kita kahit hindi ka mag-sorry. Hello? Ganyan katuso si Satanas. True. Maraming ganyan churches na kasi sira-sira. Kasi nga, ganyan pinagbulbul yung mga kwento, mga pangyayari, mga kasalanan. Diba? Pero, sa likod ng lahat ng yun, si Satanas po yun. Kaya, you have to be strong. Amen. Life is for the strong. Kung meron kang kalaban, may dalang baril. Papatayin ka niya, papayag ka. Papayag ka? Papayag ka niya, patayin ka niya. Yung buhay mo, kukunin niya? Papayag ka? Hindi ka papayag. Maghahanap ka ng paraan, mag-iisip ka ng paraan, gagamitin mo lahat ng lakas, lahat ng strategy para siyang mapatay mo. Kunin mo yung buhay mo, huwag mong ipakuha sa kanya. Amen. Kailangan mong magpakalakas para i-protect mo yung buhay mo. Hello? Ganaw niyo po ba? Amen. Kaya kailangan mong magpakalakas sa Panginoon para lagi mong makuha ang buhay mo na buhay na walang hanggan. Okay. We have to be strong. Bawal ang papatay-patay, mahina-hina sa buhay na ito. Dahil meron tayong kaaway, gusto kanyang patayin. Huwag kang papayag. Protektahan mo yung buhay mo. Protektahan mo yung kaluluwa mo. Lahat ng lakas gamitin mo. Lahat ng strategy gamitin mo para hindi makuha ni Satanas ang buhay mo. Amen? Kailangan lahat para matalo mo ang kaaway. Lahat ng katalinuhan. Total, magkaharap na tayong dalawa. Ilalaban ko yung aking buhay. Hindi ko basta-basta ipapakuha sa iyo yung buhay ko. Buhay ko to. Hindi mo dapat pinapakialaman. Diba? Dapat magpakatapang ka. Kailangan ko i-safety. Protektahan tong buhay ko. Amen po ba? Mga kapatid, magpakalakas tayo sa Panginoon. Amen. Ano ang mga paglaban ng buhay, pagsubok, challenges ng buhay, pag-uusig, tukso, kasalanan. Huwag mong ipakuha ang kaluluwa mo, ang buhay mo sa kasalanan. Amen. Hello? Kailangan ilaban mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang kaligtasan mo sa Panginoon. Amen. Lahat ng strategy para hindi ka mapatay ng kaaway, gagawin mo. Magkapanatili ka lang sa Panginoon kasi buhay na walang hanggan ang inilalaban mo. Amen? Amen. Bawal ang mga duwag sa Panginoon. Hello? Alam niyo, sinabihan ako ng isang pastor,
sa Makati pa ako. Tinawagan ko sa telepono, Sister Laila, duwag ka. Sabi ko, duwag ako? Duwag ako? Sabi ko, ako nakikiduwag. Duwag daw ako. Hindi ko alam ba't niya sabihin duwag ko, pero yung salitang yun, na masasakit na salita, lahat ang binato sa akin mga bato, inipon ko, at nag-build ako ng empire. Amen. Hello! Pwede yun lahat ang binabato sa'yo ng diablo? Masasakit na salita? Ano man yung naman naririnig mo? Lahat ang bato sa'yo? Ano man yun? Alam mo naman kakayo ako sa Diyos. I-collect mo lang yung mga bato na yun. Tapos mag-build ka ng empire mo. Tama lang talaga yung, tama lang talaga no? Na pinulit ko yung mga salitang masasama, masasakit. No? Na, sa mga ano pa, mga salamat sa Diyos sa mga buhay ng mga pastor na yun. Dalawang pastor, bukod dun sa dalawang pastor, mga sinabi na kong duwa, ang dami kong narinig. Tinuloy ko lang ito, hindi ako nagreklamo. Hindi ko sila sinisiraan, hindi ko nagreklamo, tinuloy ko lahat. At andito ako ngayon. Binigyan ako ng Lord sa bag niya ng empire. Amen. Amen. You see? Hindi natin pinangarap pumunta sa puppet na ito. Pero dahil sa, siguro yun, na napagkatiwalaan tayo ng Panginoon, sinunod natin ang kanyang salita, ang kanyang pong mga payo sa Biblia. Ay salamat sa Diyos. Ganun lang pa ang gagawin. Kapag sinanaan ka, kapag ang dami mong narinig, kapag ang dami pagsubok, makay Lord ka lang talaga. Nakita ka ng Lord na pagkatubay mo, pagkatiwalaan ka, gagamitin ka ng Lord sa espesyal na pagkagamit. Amen? Kayo mga nakarinig lang ng kaunting pain, nakakasakit. Alam nyo, pagka nag-react kayo, manon ka rin, yung ego mo, hindi masuka. Yung pride mo, hindi masuka. Alam mo, pag nakailod ka, lahat ng pride mo, ego mo, lulunugin mo lahat yan. Wala kang reaction. Kundi pagkatiwala mo sila sa Panginoon. Pag nakita ka ng Lord, na mapagkatiwala ka ng Lord sa ganon, mapagkatiwala ka ng Lord sa espesyal na pagkatiwala. Alam niyo, nag-preach ako, nangangaral ako, based on the Bible and based on my experience. Lagi ko siyang pinagmamayabang kasi may naranasan ko eh. Hindi ko naman pwede pangalan yung karanasan ng iba dahil hindi naman sila. Hello? You get my point? Yes. Mga kapatid, ganito po yan. Kami noon, mga leaders sa church, pinagbuhol-buhol ng kaaway. Sa kaparaanan sa strategy ng kaaway. Alam ko ang church na ito pinagbuhol-buhol din ng kaaway. Ang mga leaders, ang mga worship team, pinagbuhol-buhol ng kaaway. Hindi kayo ang nakita ko, kundi ang diablo sa likod ninyo. Magpakalakas kayo. Ilaban niyo buhay niyo. Ilaban niyo yung paglilingkod niyo sa Panginoon. Again, sinabi ko sa inyo, kaya niyo yan. Kinaya ko, kaya niyo rin. Amen. Amen. Hello, ginawa ko ng Diyos warrior, not a warrior. Warrior. Para kayo din ay magiging warrior. Nadaanan ko rin na pinagbulbul kami. Kayo sa strategy ni Satanas. Pero kayo sa strategy ni Satanas, dinaan kayo sa strategy na nakakaiba. Alam nyo, ang gawin nyo na lang, humingi ng tawad sa Diyos at humingi kayo ng tawad sa isa't isa. Amen. At kahit hindi humingi ng tawad sa isa't isa, magpatawad na kayo. Amen. Amen.
Doon makakagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Hello? Hindi kayo susumbatan, hindi po kayo kung anong sasabihin sa inyo, dahil ang Diyos hindi nanunumba. Ang tao nanunumba. Ganito ginawa mo, ganito ginawa mo, ganito ginawa sa buwan, ganito. Diba? Walang pakialam po ang Diyos dyan sa nangyari na nakalipas. Yung mga nakalipas, dapat kinakalimutan na po yan eh. Amen? Hello? Amen. Amen. Dapat hindi tayo nabubuhay doon sa nakalipas na nangyari. Kasi wala na tayo sa nakalipas. Did you get me? Amen. Para makamove on yung lahat ng niloko, dinaya ni Satanas sa iglesia ito, mga worship team, pulpit ministers. Lahat po. Lahat ng kapatiran ko na dinaya kay ng Diablo. Pinangyari na ng pinangyari ang mga kamangmangan niya. Siya ito yun, siya lang po yun. Hello, siya po yun. Kasi siya na naman ang mamang Diablo lang. Para tayo ay bumagsak, mawasak. Pero, sorry, dahil hanggang pangarap na lang si Satanas. Amen. Hello. Ang gawin po ninyo para makalayas kayo sa kondemnasyon ng kaaway, humingi ng tawad sa Diyos. Kung pwede kayong umiyak sa Diyos, umiyak. Start again a new chapter of life. Huwag ka rin mabuhay doon kasi nangyari, yung mga pangyayari talaga di ako makamubon. Mag-move kasi nangyari na yun. Amen. Kaano man kasagwa, kalaswa ang nangyari noon, mag-move ka na. Amen. Kasi nadaya ka ni Satanas at humingi ka ng tawad sa Diyos dahil nagpadaya ka. Pero, it's not yet the end of the world. Hello? Hindi magkatapusan ng buhay. Nadaya ka na eh. Tuluyan ka magpadaya. Huwag mo hayaang tuluyan kawasakin. Hello? Kung nadaya kayo, nadaya din ako ng Diablo, winasak din ng Diablo yung buhay ko. Magdami din ang kwento ng buhay ko na hindi maganda. Kung pag-usapan din ang buhay ko, hindi rin maganda ang buhay ko. Naging maganda lang po ang buhay ko dahil sa Panginoon. Wala namang malinis sa atin eh. Dahil kung wala po tayo sa Panginoon, binaboy ng Diablo yung buhay natin. Amen. Dahil hindi natin alam ang katotohanan sinasamantala niya. Amen po ba? Lahat ng kababuyan, kapangitan, ginawa ni Satanas sa atin. Lahat ng kasalanan, inilagay niya sa ating katawang lupa. Para gawin natin. Hindi tayo acceptable lahat sa harapan ng Lord. Lahat meron tayong mga kwentong pangit. Pero dahil sa Panginoon, huwag tayong manabili sa kwentong pangit dahil lahat yun ay gawa ng Diablo. Amen. Amen? Ngayon, ang sabi ko sa ating lahat, yung nangyari sa nakaraan, nangyari na yun. Amen. Huwag kang nabubuhay sa nangyari noon. Kasi wala ka naman noon, wala ka doon sa noon. Nandito ka ngayon. Amen. Dalawang buhay natin, hindi ko ako galit. Galit ako kay Satanas. Amen. Galit ako sa Satanas. Kasi talagang nandadali siya. Lalo mga leaders. Hello, dinadali niya. Eh, lahat tayo dinadali ng kaaway. Pero, para matapos ang gawa ng Diablo, magpatawaran. Amen. Amen. Hello? Dapat lagi natin ang sasabihin. Father, forgive them. Dahil sa panahon ng kamangmangan, nadadala ka. For they do not know what they do. Hindi na nila alam, namangmang na sila ng panahon na yun. Hindi mang yung gumawa sa inyo masama, kahit gaano kasama. Hindi mo mapapatawad. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang problema, hindi mo pinapatawad yung sarili mo. Pag sinabi mo, Lord, sorry po, nagiging mangmang ako.
na ginawa pa nakakahiya, Panginoon, sa tao na ginawan ko. Sabi ko kay Lord, pagkatapos nun, pinatawad ka na niya. Amen. Ngayon, pag pinatawad ka na niya, patawarin mo na yung sarili mo. Amen. Amen. Tapos, kalimutan mo na yung nakalipas, kalimutan mo na nakaraan. Magsimula ka na ngayon ng bagong chapter ng iyong panampalataya. Amen. Yan lang po yung gagawin natin. Huwag tayong tuluyang magpawas ng padali sa chapter. Ano po ba natin? Mga kapatid? Basta nalita po sa chapter. Pero hindi pa payo ng Diyos na ang church niya ay mawasak niya. Dahil ang Espiritong sumasama sa ating lahat ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Amen. Kaya gusto ko ay nasa